Si Alona dalaga mula sa Capiz, pauwi galing lamay ng kapitbahay. Madilim ang daan, walang ilaw kundi buwan. Papunta siya sa kanto nang bigla niyang makita ang nanay niya. Nakatayo sa gilid ng puno. Pero may mali. Nakangiti yung nanay. Pero sobrang lawak ng ngiti. Parang umabot hanggang sa tenga. Tinawag siya. "Nak, halika dito." Pero nasa bahay ang nanay niya. Sigurado siya. Tumakbo si Alona pauwi. Pagdating niya, gising ang nanay, naghihintay. Ba't hingal na hingal ka?" tanong nito. "Nung pauwi ako, Nay, may nakita ko. Parang ikaw." Nagkatinginan sila nang bigla na lang may kumalabog sa bubong. Mabilis, mabigat. Parang hayop, pero mas mabilis pa sa aso. Pagtingin sa bintana, may aninong gumagalaw. Parang tao. Pero sa likod muna, yung nakaharap. Alauna ng madaling araw, may 3 katok sa pinto. "Tok tok tok." "Alona?" tinig ng nanay niya. Pero kasama niya ang nanay niya sa loob. Napasinghap ang nanay niya at bumulong. "Anak, huwag kang lilingon. Pag narinig mo ang pangalan mo, hindi ako yan." May kumikiskis sa kahoy ng pinto. May huni ng taong nagpipigil ng tawa sa labas. Tumakbo sila sa bahay ng albularyo sa baryo. Doon lang daw nakakuha ng proteksyon. Pagkarating nila, sabi ng matanda, may nagkakagusto sa anino. Sa anino niyong mag-ina. "Nagalanyan yan, kumukuha ng anyo pero mali ang muka. Kapag tumitig ka, mapapalitan ka niya." Kinuha ng matanda ang abo ng tuyong dahon. Winisik sa kanila, sabay sabi, "May ginawa kayong mali, kaya nagugutom sila sa inyo." Pagtingin ng nanay, natulala. May itinatago pala. Umamin ang nanay. Noong bata pa si Alona, may kinuha siyang bagay sa kagubatan. Isang maliit na kahoy na parang rebulto. Hindi niya alam, pag-aari pala ng Nagalanyan, yung teritoryong yun. Pinagbabantayan sila mula noon. At ngayong dalaga na si Alona, mas malakas na ang rurok niya. Kaya gusto siyang kunin at gayahin. Habang nagsasalita ang nanay, may sumilip sa bintana. Mukha ni Alona, pero mali ang mata, mas malaki, mas bilog, at sobrang lapad ng ngiti. Habang papalapit, ang nilalang sinindahan ng matanda ang abo. Kumalat ang usok na mabango at amoy nasusunog na dahon. Sumigaw ang Nagalanyan na paatras at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Nakaligtas sila, pero may iniwan itong salita bago mawala. "Babalikan ko ang ninakaw nyo." At mula noon, hindi na sila lumabas paggabi. Hindi na sila tumingin sa bintana pag may kumakatok. At hindi na rin sila kumuha kahit anong bagay sa gubat, kahit pa maliit lang. Ang sabi ng matatanda, sa Capiz, ang Nagalanyan ay dating bantay ng kagubatan. Nilalang na pwedeng gayahin ang anyo ng sino mang tumingin sa kanya. Pero kapag ginaya ka niya, kinukuha niya kung anong meron ka. Boses mo, galaw mo, hanggang pati kaluluwa mo. At ang pinaka nakakatakot, madalas niyang hindi makuha ng tama ang muka. Laging may sabit, laging may mali. Yun ang paraan para malaman mong hindi tao yung kaharap mo. Hanggang ngayon, sa ilang baryo sa Capiz, kapag may humihiyaw sa pangalan mo sa dilim, hindi ka dapat tumingin. Follow me for more stories like this.